umaga pa lamang, maririnig niyo na ang mensahe ng Panginoon. Amen. Mula sa panalangin natin, mula sa exhortations ni Pastor Boy, mula sa mga panalangin ni Sister. Merong mensahe ng Panginoon. Lalo-lalo sumasamba tayo, meron na pong mensahe ng Panginoon. Pagpaumanhin niyo po na i-re-record ko po or ilalive ko po yung mensahe ngayon. Isang bilin ng Panginoon sa atin. In Hebrews chapter 10, verse 25, sabi niya, huwag niyong kaliligtaan ang magtipon-tipon o mag-fellowship together with believers, sabi niya. And meron din po kaming fellowship, ang church po namin, house church din po, kagaya po nito, dito po sa Santa Scholastica. So, sabi ko sa kanila, yung mga gustong pumunta dun sa BGH, doon ako mag-preach ng umaga, para dahil sa mga panahon ngayon, sabi ko, ilalive ko na lang para yung mga hindi makakapunta, at least nakapanood ng mensahe. Although, ang normally, nire-record ko lamang po yung mensahe lang talaga, kasi kung gusto nyo talaga makapag-fellowship with one another, sa bawat isa, ay pumunta kayo physically kasi tapos naman na po ang mga lockdown. So dapat talaga nagtitipon-tipon tayong lahat para magkaroon ng fellowship. Fellowship, ang ibig sabihin, pagsasalong buhay. Life sharing. You share your life with your brothers and sisters. Sabi niya. Yun po ang ibig sabihin ng fellowship. Yun din po ang salita na ginamit sa word na communion. When we commune, nagko-communion tayo, fellowship din po ang ibig sabihin. Amen. So, since wala tayong monitor ngayon, pipilitin kong itatagalog, yung maigi, yung mga sasabihin ng Panginoon. Pero sana nakahanda rin kayo sa mga Bible ninyo. Maganda kasi, naririnig natin ang salita ng Panginoon, pero sabi niya, alam niyo isang commandment niya in Proverbs chapter 4, sabi niya, this book of the law shall not depart out of your eyes. Hindi dapat mawawala rin sa mga mata ninyo. Maganda na nakikita natin, maganda na naririnig natin. Kaya ang bilin ng Panginoon, sabi niya, nung siya'y nag-sermon doon sa kanyang mga disipulo, sabi niya, para matupad yung sinabi ni Isaiah, na meron na silang mga mata pero hindi nakakita, meron mga tenga pero hindi nakakarinig dahil tumigas sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, ang sabi niya, dapat magkaroon tayo ng bukas na mata, bukas na tenga, at nakakaintinding puso. Puso na tumatanggap mula sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Ang tahanan, sabi ng Panginoong Hesus, ang kanyang tahanan ay tahanan, or ang tahanan ng kanyang ama ay tahanan ng panalangin. Okay? So wag po kayong magsasawa o kayong mababagot kung maraming panalangin sa bawat service. Kung may nanalangin bago magsimula ang service, may nanalangin pagkatapos ng praise and worship, or bago magsimula ang praise and worship, may nanalangin ulit bago magsimula ang mensahe. Maganda yun, manalangin pagkatapos ng mensahe, ng service. Tama po yun dahil sabi ng Panginoon, ang kanyang tahanan, kung saan niya ilalagay ang kanyang pangalan, yun ay tahanan ng Diyos at tahanan ng panalangin. Amen? Hilingin ko pong tayong lahat ay yumuko at hindi tayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Panginoong Diyos na aming Ama, Panginoong Hesus na aming Panginoon, ang banal na Spirit of the greater one inside of us, Lord, hinihiling ko namin, Panginoon, ang pagkilos mo sa umagang ito. Lord, bigyan mo nga po kami ng mga matang nakakakita, tengang nakakarinig at pusong nakakaintindi at tumatanggap ng mga galing sa iyo, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita na yung mga tupa, alam nila yung tinig at hindi nila pakikinggan ang tinig ng kaaway. Yes. Lord, dalangin namin, Panginoon, ngayon, tulungan mo po kami. Maintindihan namin at matanggap namin kung ano man po, Panginoon, yung mga sinasabi mo, Panginoon. Hinihiling ko po, Panginoon, ang mga salita
na mamutawi sa aking mga bibig ngayon, Panginoon, ay tayong mga salitang kalugod-lugod sa iyo at nanggagaling sa iyo, Panginoon. Hinihiling ko rin, Panginoon, ng bawat tenga na makakarinig, Panginoon, ng iyong salita ay magkakaroon din, Panginoon, ng pusong makakaintindi at tatanggap ng lahat ng ito at mabigyan ka ng kawalatian sa lahat. Dahil ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang tanging nararapat na makatanggap ng lahat ng aming pagpupuri, lahat ng aming pasasalamat, lahat ng aming pagsamba sa buong mundo. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, darating ang panahon, ang lahat ng tuhod ay luluhod, at ang lahat ng dila ay magsasabi, ikaw ang Panginoon. Yes. At ngayon pa lamang, Panginoon, itinataas na namin, Jesus is Lord. Ikaw ang Panginoon namin, Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa pagkakataon, Panginoon, na binigay mo sa amin upang magsama-sama kami ng mga tinawag mo, ng iyong mga anak, Panginoon. At ang lahat ng ito, muli namin binabalik sa iyo, lahat ng kapurihan, lahat ng papala, Panginoon, lahat ng kalwalatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Sabi niya po sa banal na kasulatan, there is or sabi niya, preach the word in season or out of season. Ibig sabihin, meron pong salita na naaangkop sa bawat season, sa bawat panahon. At sa bawat gawain ng Panginoon, meron siyang rema. Alam mo yung word na rema? The spoken word. Yun po yung Greek word ng rema. No, yung word, pag binasa niyo sa Bible, sa English sabi niya word, pero pag tinignan niyo sa original, marami siyang sinasabi. No? Merong spoken word, merong written word, merong living word. No? Tulad yung, sabi niya, in the beginning was the word, logos po yun. Yun po yung living word. No? All scripture is God breath. Sabi niya, yung scripture po dun po ay rema, spoken word po yun. No? At alam natin, the written word is the word of God. Amen? So, ang gusto ko lamang maging ugali natin tuwing may pagsamba, hinihiling natin, Lord, ano po yung spoken word mo sa akin? Hihilingin po natin palagi yun. Hindi pwedeng a-attend kayo ng pagsamba at aalis kayo nang wala kayong dala-dala. At ang salita ng Panginoon, kahit isang salita lamang, kapag yan ay tumanin sa puso ng kahit na sinong nakinig, babaguhin niya ang buhay ng tao yun. Amen? Isang salita lamang po, babaguhin niya yung salita niya. Gusto ko po kayong bigyan ng encouragement. Sabi ko, napapanahon. Salitang napapanahon sa panahon natin ngayon. Pero bago ko bigay yung mensahe ng Panginoon, gusto ko magbigay ng mga bonus. Okay lang ba sa inyo? May mga bonus na gusto kong ipamahagi rin. Alam niyo po, sa panalangin natin, meron dalawang malaking bagay na gusto kong i-share sa inyo tungkol sa panalangin. Dahil hindi lahat ng panalangin ay dinidinig ng Panginoon. Tama mo ba yun? Naniniwala ba kayo doon? Una, bago bigay yung dalawang yun, the preaching of the word is greatly affected by the hearers. Apektado yung paglabas ng salita ng Panginoon sa mga gawain ganito, apektado ng malaki sa mga nakikinig. So kapag marunong kayo mag-amen, mas gumaganda yung preaching, mas lumalabas, mas nai-encourage yung pastor ninyo pag marunong kayong mag-agree, at sabi niya nga dun sa Acts, yung mga Bereans daw, pinapakinggan nila ng maigi kung yung sinasabi niya ni Pablo ay totoo, tinitingnan nila sa scriptures. At kapag totoo natin, malakas ang pag-amen natin, mas malakas kaysa sa tagaktak ng ulan dyan sa bubong. Amen? Amen. Dalawang malaking bagay, panalangin, na sinasagot ng Panginoon or hindi sinasagot ng Panginoon. Una, ang mga panalangin na sinabi niyang or na ginawa niya na. Hindi tutugunin ng Panginoong Diyos ang panalangin na ginawa niya na. Ano po yun? Ibig sabihin, Lord, iligtas mo nga po yung anak ko. Iligtas mo nga po yung kapatid ko. Ano sasabihin ng Panginoon? Iligtas ko na sila 2,000 years ago. Hindi natutugunin ng Panginoon yun.
Ang sinasabi ng Panginoon ngayon, sharean mo yung kapatid mo. At pag naniwala siya, ligtas na yan. Amen? Pangalawa, panalangin natin sa Kanya, hindi niya tutugunin, yung panalangin na ginawa niya na, or na, sinabi ko na pala yun, no? Panalangin na sinabi niyang tayo ang dapat gumawa. Halimbawa, Lord, suwayin mo nga po yung diablo sa buhay ko. Susuwayin ba ng Panginoon yung diablo sa buhay natin? Kaya ang sabi ng Panginoon, you resist the devil, and the devil will flee. Tangkihan mo yung demonyo. At sabi niya, yung demonyo aalis. Maraming ginawa ang Panginoon na hindi na natin dapat hilingin sa Kanya. Marami rin siyang sinabing tayo ang dapat gumawa kung siya. Hindi niya pwedeng tanggapin para sa atin ang Panginoong Diyos para maligtas tayo. No? Intindihan niyo ba yun? Hindi pwedeng tanggapin ng Diyos ang kaligtasan para sa atin. Ang sabi niya, tanggapin ninyo ang ating anak. Tanggapin ninyo ang kaligtasan. Amen. So, yung mga bagay na ginawa niya na, hindi na natin tutugunin sa atin yun. Sabihin niya, you live by faith. Tingnan mo yung salita ko. At yung mga bagay na sinabi niya, tayo ang dapat gumawa. Hindi niya natin tutugunin yun. No? So, dapat matuto tayo sa kanyang salita. A word in season, sabi ko, 60 years ago, hindi alam ng maraming tao about the rapture. Alam ko, alam niyo yun. Alam mo ba natin yun? Narinig na natin yung word na rapture. 60 years ago, kahit mga believers, maraming believers ang hindi nila alam ang rapture. Pero ngayong panahon natin, kahit unbelievers, alam na nila yung rapture. Hindi nga lang sila naniniwala. Pero narinig na ng karamihan ng mga tao about the rapture. Bakit ko sinasabi ito? Ang salita ng Panginoon, ang katugunan ng salitang rapture sa salita ng Panginoon, doon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17 and 18 actually, kung saan sinasabi niya, the Lord will descend from heaven, sabi niya, and the dead in Christ will rise first. And we which are alive and remain shall be caught up. Yung caught up po doon, yung word niya, harpaso, nang ibig sabihin, dagit, dinagit, kukunin ng mabilis. Yun po yung galing sa salitang, yun po yung sinasabi natin, rapture ngayon. Na-translate na raptuso sa Latin at naging sa English niya ay rapture. Pero ang sinasabi nung ay pagdagit. At alam niyo po ba ang isang senyales ng rapture? Sa aking pananampalataya, sa aking paniniwala, ito po ay nailalagay dun sa Feast of Trumpets. Meron pong 7 feast na sinusunod ang mga Israel. Although ang sabi ng Panginoon, pag binasa niyo in Leviticus chapter 25, sinasabi niya, hindi yan feast ng Israel. Those are my feast. Sabi ng Panginoon, fiesta ko yan. Yan yung mga araw na itinakda ko. At yung mga araw na yun, para mabigyan lamang kayo ng mabuksan ulit, maalala niyo ulit. Una yung Passover. The Passover, the first fruits, the unleavened bread, and the Pentecost. Yun po yung 4 na magkakasunod na feast na sinunod na ng Panginoon. Tinupad na ng Panginoon from the start, kumbaga, yung pagkakaayos ng mga feast na binigay niya, tinupad ng Panginoon isa-isa. Pare-parehas. Tinupad ng Panginoong Isus mula sa kanyang kamatayan hanggang sa kanyang pag-resurrect, hanggang sa kanyang pagbibigay ng banal na Espiritu on the day of Pentecost. Tinupad ng Panginoon from the dot. So, mayroong 3 feast na hindi pa niya natutupad. Ano po yun? Ganito rin po ang pagkakaayos doon. The Feast of Trumpets,
the Feast of Atonement, and the Feast of Tabernacle. Alam ko, narinig nyo na yun at nabasa nyo na yun sa Bible. The Feast of Trumpets po ang siyang sumusunod na feast na tutuparin ng Panginoon. At yung Feast of Trumpets na yan, ang tawag nila sa Israel kung minsan, Rosh Hashanah. Kasi yan po yung New Year nila. New Year po yun. No? Yun daw po yung araw na sinasabi, nakikita nila na nilikha ng Diyos ang buong sanlibutan, the heavens and the earth. That is in Rosh Hashanah. Alam niyo pa kailan mangyayari yun? Rosh Hashanah ng Israel or New Year ng Israel, kung saan tinatawag din natin Feast of Trumpets. Itong taon na to, mangyayari po yun sa September 16. Tandaan niyo po yun. September 16 po. No? Although ang start ng araw ng Bible is from evening to morning. And the evening and the morning was the first day. And the evening and the morning was the second day. Ganun ang sinusunod nilang araw. No? So, yung September 16, nagsisimula yan sa kanila, mga September 15 pa lang ng 6 p.m. Pero since advance tayo, ang oras natin ito siguro mga alas 12 o alas 11 ng gabi. No? Pero, bakit ko sinasabi sa inyo to? Every day, sa aking pananampalatayan, sinasabi ko sa aking pamilya, kung darating ang Panginoon, or kung mag-rapture, dun sa sinasabi niyang at the sound of the last trumpet, which is on the Feast of Trumpets, then dapat, bago dumating yung araw na yun, talagang nakakumit tayo. Nakakumit tayo. Although, ang kaligtasan ng Panginoon, sabi ko sa inyo kanina, di ba, ang mensahe, kaninang umaga pa lamang, lumalabas ng mensahe sa mga bibig ng mga nandito sa pulpito. Lumabas na ito kanina eh. Na ang sinasabi niya, yung pagdating ng Panginoon, dapat nandun tayo palagi sa kanyang presensya. So sinasabi ko sa mga pamilya ko, sa church, even sa church, sabi ko sa kanila, kung talagang nakakumit kayo, pagdating ng rapture, wala kayong dapat alalahanin. Kasi parang magnet yan. Pag dumating, nakakita na kayo ng magnet. Kapag dinaan nyo yan sa lamesa na may mga pin, mga plastic, mga bato, pag dumaan yung magnet na ganyan, ano ang didikit doon sa magnet? Metal. Yung mga metal. Yung pa yung mga nakapulit. So pagdating ng Panginoon, at the twinkling of an eye, sabi niya, sa isang pisak mata, kasama tayo sa Kanya. Amen? Amen. Tandaan niyo po yun ha, September 16 po, yung year po ng Israel yun. Maari, hindi ko sinasabing yun na yun. Pero alam niyo ba na ang bilang ng taon natin, the Gregorian calendar, binilang yan, sinimulan yan from the time of Christ. Kaya merong before Christ, BC, at saka AD, Anno Domini or the Day of the Lord. Pero alam niyo ang year, kaya ang year ng Gregorian calendar ngayon, 2023 pa lamang ang taon. Pero alam niyo sa Israel, it is already 5,783 ngayon. Pagdating ng September 16, magiging 5,784 years na ang bilang nila. Because they started from the time of creation. Okay? Hinilang nila from the time of creation. So, ang bilang nila is 5,783. Pero sabi ng mga theologians, pag binabasa yung Bible, meron kulang na mahigit 200 na taon. May nawawalang 200 taon. Kaya kung 5,783 plus 200 plus years, nasa 5,900 plus years na tayo. At ang sabi ng Panginoon, He created the heavens and the earth for 6 days. 6 days is actually equivalent to 6,000 years. Because one day with the Lord is 1,000, and 1,000 is as 1 day, sabi niya. So pagdating ng 7 days, on the 7th day, sabi niya, He rested. Yung pang 7,000 years po, na sinasabi sa Bible, ito po yung millennium reign. Ito na yung pagpapahinga ng lahat. Kung saan itataling ang diablo, ilalaglag sa bottomless pit, sa hell, so walang kasamaan, yun po yung magre-reign ng Panginoong Hesus dito. So bago mangyari yun, mangyayari munang dadagitin niya ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak, kanyang simbahan. Kunin niya muna yun. And for 7 years,
merong matitirang 7 years na tinatawag ng Great Tribulation. Napapanahon mo ba yung mensahe? Napapanahon po Yes. dahil every time, pag sinabi ng Panginoon, sabi ni Paul, quoting Abraham, sabi niya, what God has promised, He is able to do and He will do it. Kung ano yung pinangako ng Panginoon, sabi niya, babalik ako. And I will take you unto myself, so that where I am, there you will be also. Amen. 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 Bonus po yun. Ito po yung mensahe. Busog na po ba kayo? Amen. Actually, yung text ko po is nasa Hebrews chapter 12. Pero gusto kong pakinggan nyo muna itong sinasabi sa Acts chapter 20. In Acts chapter 20, in verse 22, babasahin ko sa English, sa King James muna. And then, subukan kong i-Tagalog. Pero may mga Bible app kayo sa mga, magandang binabasa nyo rin. Magandang, iba kasi ang pagpasok o retention ng salita, kapag nakikita mo, kaya maganda may monitor nakikita mo at napapakinggan mo. Pero ang kaaway, pilit na nakikialam, Pilit makikialam, pero sinuway na siya ng Panginoon. We resist the devil, wala siyang lugar sa lugar na to, wala siyang posisyon sa lugar na to, kaya sa pangalan ng Panginoong Hesus, pinapalayas natin ang diablo. Amen. Amen. Acts chapter 20, verse 22, sabi ni Paul, si Paul ang nagsasalita dito, sabi niya, now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem. Kung sinasabi niya, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, kailangan pumunta ng Jerusalem. Sabi niya, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin pagdating ko ng Jerusalem, sabi ni Paul. Alam niyo ba na kahit gaano ka-anointed or gaano ka-gifted yung isang anak ng Diyos, marami siyang bagay na hindi alam. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, we prophesy in part and we know in part. Si Paul po nagsabi nun. Si Paul na napakaraming naisulat sa New Testament, sabi niya, konti lamang nalalaman natin. Kaya hindi po tayo magsasabing, ang galing-galing po. Dahil kong alam sa scriptures. Kaya nang sabi ni Paul, sabi niya, we only know in part. But when we see Him face to face, then we shall know. Pag nakita na natin ang harapan ng Panginoong Hesus, malalaman na natin lahat. Saka tayo magsasabi ng, kaya pala. Yun pala yun. Pero ngayon, kung ano yung binigay na liwanag sa atin, doon tayo lalakad. Amen? Amen. Hindi na tayo maglalakad sa dilim. Sabi niya dahil yung mga naglalakad sa dilim, nadadapa. Sabi ni Paul, I go bound unto Jerusalem. Kailangan ko pumunta ng Jerusalem. Hindi ko alam kung anong dadapnang ko doon. Sabi niya. In verse 23, sabi niya, except that the Holy Spirit witnesses in every city, saying that bonds and affliction abide me. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa Jerusalem, pero sinasabi ng Banal na Espiritu, there are bonds and afflictions abide me. Merong mga pagsubok, merong paghihirap na sumasama sa akin. Kaya ang sabi ng maraming mga disipulo, huwag ka nang pumunta. Huwag ka nang pumunta, sinasabi nila kay Paul. Pero alam niyo ba na kahit na mahirap ang isang bagay na pinagawa ng Panginoon sa atin, hindi ibig sabihin, hindi niya kalooban yun. Maaaring meron siya pinagawa sa atin na mahirap. Pero sabi niya sa kanyang salita, we can do all things through Him who strengthens us. Amen? When we say, I am strong in the Lord and in the power of His might, yun, lumalakas tayo sa Panginoon. Sabi niya, nakikita po, sinasabi ng Banal na Espiritu na maraming pagsubok na darating sa atin ngayon. Pero sabi niya in verse 24, but none of these things move me. Kumbaga, hindi ko alam kung naalala ni Pastor Boy, kung commercial na to, sabi si Efren Reyes Bata Jr. noon. Yung commercial sa noon, nagbibiler siya, sabi, wala yan! Naalala niyo ba? Yung sinakakaalala, sino may edad ko dito?
May commercial na gano'n nun. Wala yan. Yun ang sinasabi ni Paul. Kahit na alam ko, sinasabi ng banal na Espiritu, maraming paghihirap na darat ng tuloy. Wala yan. None of these things move me. Pakinggan nyo to, sabi niya, neither do I count my life dear unto myself, so that I might finish my course. Sabihin nga natin yung, that I might finish my course I might finish my course with joy. with joy. Meron tayong course, meron tayong tinatakbong race, meron tayong tatakbuhin, meron tayong tinatahak ngayon. Sabi ni Paul, kahit siya meron siyang tinatahak, pero sabi niya, para matapos ko yung aking tinatahak with joy, na may kaligayahan. May kaligayahan ba kayo naglilingkod sa Panginoon? Amen. Amen. Magandang sagot yun. Sabi niya, that I might finish my course and the ministry. Yung ministry po dito, service. Every believer is given a service. Every believer is anointed for ministry. Kung ikaw ay isang mananampalataya, meron kang obligasyon na maglingkod. We were called to be created, we were called to be saved, and we were called to be of service. Kailangan maglingkod. Every believer is anointed for service. Pero ang nakakalungkot po nito, maraming simbahan na kukunti lamang ang nagsiserve talaga. When you come to worship, like yung sinasabi ko when you come to worship in the church, you are not serving. You are being served. You are being served. Ano yung service natin? Paano tayo naglilingkod sa Panginoon kung hindi pala paglilingkod yung pag-attend ko ng service? No? Yun, hindi lang yung isa maglilinis ng church. Service po yun, pag naglilinis po kayo ng church. Service po yun, yung mayroong sumasalubong sa mga nag-greet sa mga ma-attend. Sa umaga. No? Ang sinasabi ko, yung ministry, although pag sinabi kasi nating service or ministry, parang ang dapat gumawa lang yan yung mga pastors, mga teachers, mga evangelists, mga apostles. Hindi po. Every believer is anointed to do the work of the ministry. Sabi niya, pag binasa niyo ang Ephesians chapter 4, ibinigay niya yung mga gifts na yan, sabi niya, it was given, binigay ang pagiging evangelist, prophets, pastors, and teachers, and apostles, for the equipping of the saints. Para malagyan tayo, maturuan tayo, yung mga saints, for the equipping of the saints, for the work of the ministry. So, hindi po yung pastor ang sasalubong dun sa, yung pastor lang ang sasalubong dun sa mga bisita. Hindi lang po yung teachers and workers ng church ang maglilinis ng church. Hindi lang po yung mga musicians ang tutugtog. Every believer is given giftings and anointings to worship and serve God. Amen. Sabi niya, that I may finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Kahit na maraming pagsubok, wala yan. Sasabihin natin, wala yan. Para matapos natin yung race natin, yung tinatahak natin. In 2 Timothy chapter 4, 2 Timothy chapter 4 in verse 1, sabi ni Paul ulit, sabi niya, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. You preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Verse 3, sabi niya, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Darating daw ang panahon, sabi ni Paul dito, sinasabi niya, na hindi na nila tatanggapin yung sound doctrine. Kahit na malinaw na salita ng Panginoon, teaching ng Panginoon, hindi na tatanggapin ng mga tao.
Sabi niya, but after their own lust, they shall heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Sabi niya, darating yung panahon na maraming even believers, na hindi na nila tatanggapin yung sound doctrine. Gusto na lamang nilang mapakinggan yung nakakakiliti ng tenga. Preacher, preacher, scratch my ear, tell me what I want to hear. Alam niyo ba yung rhymes na yun? Preacher, preacher, scratch my ear, tell me what I want to hear. Kung ano lang gusto kong marinig. Ano ba gusto narinig ng mga tao ngayon? In other churches, doon sa mga ibang bansa, ang gusto nilang mapakinggan, Prosperity. prosperity, isa yan. Pero, ang karamihan ngayon, gusto nilang mapakinggan na tinatanggap ng Diyos ang lahat ng gender. So, merong inclusion. Totoo naman yun, tinatanggap naman ng Panginoong Diyos kahit na anong gender. Pero ano ba yung mga gender na binigay ng Panginoon? Male and female. Kahapon, nung kailan ba pumunta kami kay Pastor Greg, dun sa Convention Center, may pinapilap sa amin para makapag-register kami at makakuha kami ng token dun sa program nila. Nung naglilista kami ganyan, male, female, tapos ang daming gender sunod-sunod na kung ano-ano yung mga nakalagay na doon. Check mo kung saan ka doon. Tinatanggap ng Panginoong Diyos lahat ng tao. Pero hindi tinatanggap ng Diyos yung gawain ng lahat ng tao. Hindi po lahat ng ginagawa ng tao ay tatanggapin ng Diyos. Amen. Amen. Po natin yun. Amen. So, ang sinasabi niya dyan, darating ang panahon at nandun tayo sa panahon na yun na ang gustong marinig ng mga tao yung makakakiliti na kanilang mga tenga. Kapag mabigat na galing sa Diyos ang isang commandment, sabi nila, ayaw namin yan. Meron kami commitment check, kailangan sundin namin yan. Ayaw ng mga maraming tao yun. Hindi meron silang sinusunod. Problema sa tao yun. Sabi niya, in verse 5, watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of your ministry. Make full proof of your service. Sabi niya, in verse 6, for I am now ready to be offered. The time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Napakaganda po dito ba? Dapat ngayon pa lamang po alam na natin sa buhay. Yan po ang dapat natin sinasabi. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Bakit naman ganyan, Pastor? Aalis na pa kami. Bakit naman yan ang mensahe mo? Masyado pang maaga para pag-usapan natin ang mga bagay nito. Hindi po. Dapat ngayon pa lamang sa panahon natin, kaya natin sabihin that I have fought a good fight. I have finished the race and I have kept the faith. Hindi yung karamihan ng sinasabi ng mga tao, akala ko meron pa akong oras. Akala ko magagawa ko pa ito sa kanya. Akala ko masasabi ko pa ito sa tatay ko, sa nanay ko. Hindi po. Dapat ngayon pa lamang, anytime, pag tumunog ang trompeta, dumaan yung magnet, sasama ba tayo? Metal ba tayo? Pag tumunog yung trompeta, kasama ba tayo doon? O sasabihin natin, akala ko, marami pang time na makapag-repent ako. Ang teaching po ng Panginoon sa atin is repent and believe the gospel. Yun lamang po. Repent and believe the gospel. What is the gospel? Believe in the Lord Jesus Christ, and you shall be saved. Nanampalataya ka ba talaga sa Panginoon? Believe the gospel, sabi niya. And anytime na umalis tayo, anytime na tumunog yung trompeta, hindi natin, lagi ko sinasabi sa mga anak ko, sabi ko sa mga anak ko, basta't narinig nyo yung trompeta, huwag nyo sasabihin, nasaan si mama, nasaan si papa? Hindi, sumama na kayo kagad. Kanina, ina-explain ko sa inyo about the rapture.
dagdag ko lang to. 5784, yung magiging year sa Israel this coming September 16. Alam niyo po ba na ang bawat numero at bawat letra sa alpabeto ng Jew ay merong ibig sabihin. Yung ibig sabihin ng verse ng 4, na 5784. Yung 4 po doon, ang kahulugan po niyan is door or an open door. No? Pag pumunta kayo sa Revelations chapter 4, sinusulat ni John. Sabi niya, I was in the Spirit on the Lord's day, sabi niya. And then, I saw an open door. May nakita daw siyang open door. And then, I heard the trumpet as it was speaking to me and saying, come up here. It's coincidence ba na yung magiging taon ng 5784 open door ang ibig sabihin? At ang sinasabi ni John sa Revelations, narinig niya yung trompeta na nagsasalita sa kanya at ang sinasabi, makyat ka na dito. And immediately, he was caught up in the Spirit, sabi niya. Na-rapture po si John para may sulat niya yung Revelation. Anyway, addition na po yun, no? Eto na po yung text ko natin. In Hebrews chapter, gusto ko start sa chapter 11. In verse 39. Bibilisan ko lang po to. Hebrews chapter 11 verse 39 to 40, sabi niya, and this all, this, kapag binasa yung chapter 11 ng Hebrews, it talks about all the man of God, the people of God, ano? Starting from Adam, kay Enoch, kay Abraham, kay Sarah, lahat yung mga man of faith. Talks about faith chapter 11. Pagdating ng verse 39 ng chapter 11, sabi niya, all this, lahat ng mga ito, sinabi ko, sabi niya, having obtained a good report through faith, did not receive the promise. Ano? They were people of faith, but they did not receive the promise. God having provided some better things for us, that they without us should not be made perfect. Ang buti po ng Diyos. Ang buti po ng Panginoon. Hindi nila nakuha yung mga promise ng Panginoon, karamihan sa promises ng Panginoon, dahil inaantay tayong takbuhin natin yung race natin. At matatanggap lamang nila yon kasama tayo sa pagtanggap ng yon. Amen? Amen. God is good. And all the time, God is good. Amen. Hallelujah. That's why in chapter 12, kasi yung Bible naman, wala namang chapter and verse talaga yan. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy yan. Lalong-lalo yung mga letters nila. No? Letters of Paul, letters of Peter, no? Yung mga episodes na sinasabi. Walang chapter and verse yan. Kaya tuloy-tuloy yan. Sabi niya, na sila hindi nila tatanggapin yung promise without us. Wherefore, sabi niya in chapter 12 verse 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, na ikutan tayo ng napakaraming witnesses. Sino yung mga witnesses na yun? Yun yung mga natakbo na nila yung race nila at nasa Panginoon na sila. You know? So we are surrounded by so many witnesses. Sabi niya, so let us lay aside every weight and sin which does so easily beset us. Sabi niya, we are to lay aside every weight. Sabihin natin, weight and sin. Lay aside weight and sin. Sabi niya, itabi na natin yung mga bagahe at kasalanan. Two big words, weight and sin. Kasi sino sa inyo ang nakakitang tatakbo siya sa race? Na dami niyang bagahe, dami niyang pabigat. Meron siyang mga maleta, dalawang maleta niya, may backpack pa siya. Tatandaan natin, itong race na to, hindi po pabilisan. Endurance po. Yung race na to, patagalan po. So, hindi ka tatagal na tumatakbo ng dami mong bagahe. Ano po yung mga bagahe na yun? Ang isang mabigat na bagahe na dala-dala ng maraming Kristiyano, yung kahihiyan, shame, guilt, mabigat po itong mga ito. Kung meron pa tayong dala-dala na kahihiyan, ginagawa ko nung nahihiya ko.
Nahihiya ako sa nagawa ko. Mabigat po yun. Tuwing dala-dala natin yung tatakbo tayo, madali tayong mapapagod. Meron yung nagkaroon ako ng sugat noon. Subukan nyo na nagkaroon ng sugat. Halimbawa, yung sipon niyo o yung tuhod niyo, nadapa kayo. Habang gumagaling yan, nagkakaroon yan ng scab, yung takip. Ano? Pero pag hindi pa magaling yan at tinuklap mo, magdudugo uli yun. Ano? Ganun din po. Kapag meron, dala-dala pa rin natin yung mga bagabagahin natin yun. Yung guilt, yung shame na yun. Ano, tuwing tutuklapin natin yun, nagbubukas uli yung sugat. Ano, bakit hindi natin kalimutan na yun? Ano? Sabi ni Paul, forgetting what lies behind and reaching forth unto those things which are before. Kalimutan na natin yung mga nakaraan. Dahil alam niyo kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin? Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin, the past, the present, and even the future sins. Pinatawad na ng Panginoon. Future sins, pinatawad ng Panginoon. Yung hindi pa natin nagagawa, pinatawad nga ba ng Panginoon? Sino naniniwala doon? Amen. Amen. Kasi kung hindi pinatawad ng Panginoon ang future sins, hindi po tayo napatawad. Future po lahat ng mga kasalanan natin. Dahil nagsakripisyo ang Panginoon na Panginoong Jesus, 2,000 years ago, hindi pa tayo pinapanganak. Wala pa tayo nagagawang kasalanan. Pero ano sabi niya? Tinakpan niya, nilinisan niya ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Kung kaya naman, nung siya'y napako sa krus, ano? Ito mabigat na sakripisyo ng Panginoon. Yung mga latay sa kanyang mga katawan, baliwala yun Kinaya niya yun. Ang mabigat na dinanas ng Panginoon, yung buong kasalanan ng buong sanlibutan, from the past, the present, and the future, lahat ng kasalanan, they converge in His body, in His soul. Lahat ng yun nagsama-sama sa kanyang kaluluwa. Nung siya'y nakapako, kung kaya't napasigaw ang Panginoon, my God, why have you forsaken me? Yun po yung sakripisyo ng ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya nga lagi ko sinasabi, no? Lagi ko pinapaalala sa mga church, kapag nag-share ako, kung ikaw ay nag-repent, tinanggap mo ang Panginoon, ligtas ka. Ligtas ka, hindi ka dapat mag-alala. No? At yung kaligtasan na yon, sabi niya in Ephesians chapter 1, it was sealed by the Holy Spirit. Alam niyo ibig sabihin ng selyo, yung seal. Alam niyo yung tubig natin, ano? Bibili ka ng 5 gallons na water, nakaseal po yun. Do not use if there's no seal, sabi. Kahit sa mga gamot. Ibig sabihin, kapag naselyuhan yun, hindi makakapasok ang bakterya. Ano? Natatakpan yun. Secured. Ganun po ang pagkakasecure ng kaligtasan natin ng banal na spirito. Ano? Kaya you are not to condemn anyone. Hindi mo pwede sabihin, bakit naman yung kapatid na yan hindi umatin ng church? Ano? Hindi mo alam kung nagsisining at pinatawad na siya ng Panginoon. Ang lagi lamang sinasabi sa atin ng Panginoon, kapag meron siyang pinaalala na kasalanan sa atin, if you confess your sin, actually yung confess doon is saying the same thing. No, confess means you say the same thing. Sinasabi mo kung ano yung sinabi niya. Pag sinabi ng Panginoon, nagkasala ka dyan, aminin mo, Panginoon, nagkasala ka. Pero tinatanggap ko po yung kapatawaran mo. Kapag pinaalala ng Panginoon tayo, marami tayong ginagawa araw-araw kung minsan hindi natin alam, nagkasala na pala tayo. Pero mabuti ang Diyos. Lahat ng yun, tinatawag niya. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi niya, let us lay aside. Sino magle-lay aside? Tayo. Us. Hindi pwedeng sabihin natin, Diyos, alisin mo nga itong mga pabigat na to sa aking buhay. Hindi, sabi niya, kayo, alisin ninyo yung mga pabigat ninyo sa buhay. No? Tama na yung katitingin sa likod. Balik na balik sa likod. Kaya ako ganito dahil sa ginawa nila sa akin nung maliit pa ako nung bata pa ako. Kaya ako ganito kasi ganito ang experience ko Hindi ako overcome Tuwing maalala ko na lamang, tinutuklap ko yung sugat ko.
Tapos magdudugo na naman. Masakit na naman yung puso ko. Huwag po tayong ganun. If you want to finish your race, we have to be like Jesus. Gayahin natin kung papaano tinapos ng Panginoon ang kanyang race. Alam niyo ba, mabigat yung race na tinakbo ng Panginoon? But He endured, sabi niya. In verse 28, or in verse 2, chapter 1, verse 2, sabi niya, or chapter 12, verse 2, paano natin tatapusin yung race daw natin? In verse 2, sabi niya, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him. Paano nag-overcome si Jesus dun sa mga tinahak niya? Sabi niya, He looked beyond dun sa cross. Ang tinignan ng Panginoon, lagpas pa ng cross. Kaya nakayanan niya. Pero alam niyo ba, bago dumating yun, sabi niya kaya mayroong endurance na sinasabi dito eh. Bago dumating sa cross, nanalangin din ng Panginoon eh. My God, if this cup may pass from me, I can do all things. Ini-pressure din siya ng kaaway. Huwag ka nang tumuloy. Remember, nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, nung nagkatawang tao ang Diyos, talagang tao siya. Sabi, actually, doon sa Tagalog ng ibang translation ng Philippians chapter 2, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Although maling translation yun, kasi hindi naman nahuhubad ang pagka-Diyos eh, Kundi, ang sinasabi doon, tinimpi niya ang kanyang pagka-Diyos. Wala siyang ginamit in all His miracles. Sa lahat ng ginawa ng Panginoon, wala siyang ginamit na pagka-Diyos niya. He did it as a man. Magiging unfair sa atin kung meron siyang ginawa as God, tapos sasabihin niya sa atin, the things that I have done, you will do also. Hindi naman tayo Diyos. And greater things than this you will do, because I go to the Father. Magiging unfair sa atin yun kapag sinabi ng Panginoon sa atin na gagawin niyo rin yung mga ginawa ko. Kung ginawa niyo yun as God, pero hindi. Hindi kita sa man. Ginawa niya ang lahat bilang isang tao. At nung nananalangin siya sa garden, sa sobrang pagpipigil niya, sabi niya, Lord, kung pwede nang lumagpas sa akin to. Pero nasabi niya, but not my will, but your will be done. Alam niyo ba, nagdugo yung mga pores ko sa pagtitipi niya ngayon? Kaya sabi niya dito sa sumusunod na verses, sabi niya, hindi nga kayo umabot sa pagdudugo ng mga katawan niyo sa pagsuway ng kasalanan, sa pagtitimpi sa kasalanan, paggawa ng kasalanan. Si Jesus inabot niya yun. Nagdugo yung kanyang mga, nagpawis siya ng dugo. Tumagas ang dugo, bilang pawis niya sa pagtitimpi niya. Kaya sabi niya, basahin ko lang ulit yan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross. He endured the cross. Nakayanan niya yung cross. Dahil, ano sabi niya? The joy that was set before Him. Merong kaligayahan na nakita siya. Bago, nung siya nandun sa cross, nakita niya beyond, in the spirit, nakita niya. Merong mga nagsiserve din sa BGH. Nakita niya tayong lahat. Nakita niya po kayo. Yan po yung time na malakas dapat ang amen ninyo. Amen. Ang bagal ng pick-up, mahina ang antena dito. Dahil nakita ng Panginoon, that was the joy that was set before Him, sabi niya. Nakita niyo, may mga nagsiserve din sa BGH. May mga nagsiserve kahit bumabagyo. May mga sinunod sa akin. Hindi lang kayo, nakita niya yung iba-ibang mga lingkod niyo. Set before Him, He endured the cross. First, He endured. Kung tatakbo tayo ng race, meron tayong endurance na gagawin din. Mag-i-endure din tayo. Maraming trouble dito sa lupa. In this world, you will have tribulation, sabi niya. Be of good cheer. Maggalak kayo. Amen? Amen. Sabi niya, He endured the cross, despising the shame. Ito yung sinasabi ko kanina, despising the shame. Yung shame kasi mabigat yan. Habang may dala-dala tayong kahihiyan sa mga nagawa natin noon, hindi tayo makakausap.
Si Jesus, alam niyo ba, na halos nakahubad na siya, nakapako sa krus. Pinako siya, nakahubad na siya. But he despised the shame. Ano pa sa Tagalog ng despise? Kinamuhian niya yung kahihiyan. Hinayaan niya yung kahihiyan. Bali wala. Actually, yung word na despise dyan, can also be translated, he belittled. Ninaliit niya yung kahihiyan na yun. Kung tayo ay tatakbo, we are to endure, we are to belittle the shame. Kamuhian natin. You know? Hayaan na natin yun. Tinatawag na ako ng Panginoon. Darating yung kaaway, darating yung jablo. Oo, totoo ba yan na nananalangin? Totoo ba yan na nagbabasa ka ng Bible? Kanina lang nagmura ka narinig ko No? Alam niyo yung kaaway, sabi nga, he is a persistent trust. Paulit-ulit yan. Kakatakil. Kung minsan, akala natin tayo nagsasabi, ano ba yan? Kakaya kung ginagawa ko. Pero hindi. Ang nagsasabi niyan, yung demonyo, sa isip natin, kakaya yung ginagawa mo. Iniisip natin, kakaya yung ginawa ko. Pero hindi. Ang dapat lamang, umiiral palagi yung pananampalataya natin. Dahil sabi niya, the just shall live by faith. Ano yung faith natin? God has forgiven my sins, the past, the present, and even the future. Nagkamali ako, I repent, Lord, but I receive your forgiveness. Ganon palagi. You know? Hindi na yung palagi, Lord, patawarin mo ako, nagkasala ako. Lord, patawarin mo na naman ako, nagkasala ako. Hindi, tanggapin natin palagi. Kaya nga, pag binasa niyo yung Hebrews, yung book of Hebrews, in chapter 10, sinasabi niya, there is no more consciousness of sin sa atin. Ang consciousness natin is forgiveness. Dapat conscious kayo palagi, pinatawad ako ng Panginoon. Pero hindi naman yan lisensya para magkasala ako kasi pinatawad naman ako ng Panginoon. You know? Manunood ako ng bowl kasi pinatawad naman ako ng Panginoon. Hindi po lisensya yun. Ang sabi niya, ang biyaya ng Panginoon ay nagpakita sa atin upang tayo ay mabuhay ng banal. Amen? Amen. Yun po yung... Kaya nga, ang sinusundan natin, looking unto Jesus siya yung nagsasabi sa atin, sige lang, takbo pa lang. No? Hindi pa bilisan yan. Sundan mo ko. Pinakita ng Panginoon paano tumakbo, gaano kabilis ang takbo natin. Araw-araw, bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang takbo araw-araw. But we are to endure, we are to despise the shame. And lastly, sabi niya, in verse 3 kasi, consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest he be wearied and faint in your minds. But in verse 4, sabi niya, you have not resisted unto blood, striving against sin. Ito po yung pagbulit. You endure, you despise the shame, and you resist sin. Resist sin. Sabi ko kanina, hindi pa nga tayo umabot yung nagdudugo na tayo sa pag-resist ng kasalanan. Amen? Si Jesus sinabot na yun. Hinakbo na ng Panginoon, pinakita niya na kahit na magdugo yung katawan ninyo sa pag-resist ng kasalanan, gawin ninyo so that you will be able to finish your course with joy, and then you can say, I have fought a good fight. I have finished my race. And I have kept the faith. Amen. Amen. Sabihin nga na po natin yun, I have fought a good fight. I have finished the race. And I have kept the faith. Yan po ang practice na natin sinasabi. Because if we can say that without any doubt sa heart natin, kung masasabi natin yan ng tama na talagang hindi tayo inaano ng ating konsensya, hindi tayo konsensya. If we can say that, alam niyo ang susunod na maririnig ninyo? Well done, my good and faithful servant. Yes, come up here. We will hear that from the trumpet sound. Tatandaan nyo, yung trompeta, ang pagkakarinig ng marami, trompeta lang naman yun. Pero sa bawat mananampalataya, ang sinasabi ng trompeta, umakyat kayo. Salubungin nyo ako, umakyat na kayo. Come up here. Yun po ang sinasabi ng Panginoon. When that trumpet sounds tonight, nakakasiguro tayo.
masasabi natin, Lord, I have fought a good fight. I have finished my race. I have kept the faith. Sasabihin ng Panginoon sa inyo, well done, my good and faithful servant. Come, enter into the joy of your Father. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay yung buko muli. At tayo nanalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Father, in the name of the Lord Jesus, again, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat dahil pinakita mo sa amin kung paano kami tatakbo sa mundo ito, Panginoon. Kung paano, Panginoon, na ginawa mo ang lahat upang makita namin, Panginoon, na sa aming pagsunod ay makakatapos kami, Panginoon, ng aming tatahakin. Lahat ng iyon, Panginoon, not in our own strength, not in our own intellect, hindi sa galing namin o kalakasan namin, kundi sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Yes. Lord, by your grace, only by your grace, we will be able to stand. And having done all, we will stand. Patayo kami, Panginoon. At Lord, maraming salamat nga po, Panginoon. Ang iyong salita ay buhay. Ang iyong salita ay nagbibigay ng buhay. Sharper than any two-edged sword. Lord, alam namin, Panginoon, kung kami nasugatan nito, Panginoon, alam namin na ito ay biyaya mo upang kami ay gumaling, makita namin at ituwid kung ano man yung dapat namin ituwid. Dalangin ko rin, Panginoon, na ang simbahan mo ito, Panginoon, ay patuloy ang kanilang mga mata ay nakapako sa iyo lamang, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo. Your finished work on the cross, that is where we will look upon you. We will look unto you, the author and finisher of our faith. So Lord, ikaw po ang maluwalhati, Panginoon. Ikaw po ang mabigyan ng kapurihan sa lahat ng ito, Panginoon. At ang lahat din sa aming buhay ngayon, Panginoon, patuloy namin itinatalaga. Tinatalaga namin sa iyo, sa iyong paanan, Panginoon, so tanggapin mo ang lahat ng regalo namin ito, Panginoon. We are giving our lives to you, Lord. You who died for all, so that we that are living should live for the one who died for us. Buhay namin, Panginoon, ay para sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isa na gusto magpagamit niya, Panginoon. You can see our hearts. Nakikita mo ang mga puso namin. Lord, gamitin mo po kami, Panginoon. Malapit ka na nga kung dumating talaga, Panginoon. Gamitin mo po kami para sa iyong kaluwalhatian. Yes. Gamitin mo po ang bawat isa. Wala pong bata at matanda sa iyo, Panginoon. Ang bawat magpapagamit sa iyo, Panginoon, gagamitin mo para sa iyong kaluwalhatian. At lahat naman, Panginoon, ng kapurihan, hindi namin kukunin, Panginoon, dahil ikaw lamang nararapat na tumanggap ng lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu. Salamat sa iyong presensya. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dalangin namin sa pinakamaganda mong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Amen.